Napag-usapan po natin last week yung benta po ng mga kotse. Bagamat bumaba po ang benta ng kotse ng 10%, ano, medyo bumagsak po kumpara po nung nakaraang taon, nananatiling una po ang mga sasakyan po ng Toyota. Bestseller pa rin po sila. Sa motorsiklo po, baliktad naman po ang nangyari sa bentahan. Nananatili po at patuloy na tumataas ang benta po ng motorsiklo, ng mga two wheels, sa kabila po ng mataas na presyo po ng gasolina. Wala naman diesel, ano? Wala naman diesel na motorsiklo. Mula po sa numero na makikita po sa Federation of Asian Motorcycle Industry, ano, FAMI, ang lokal na industriya po ng motorsiklo sa Pilipinas ay bumenta po ng 496,868 na motorsiklo sa buwan po ng Enero hanggang Marso, yung first quarter po ng 2026. Mas mataas po yan kaysa doon sa 447,000 na itinala po noong 2025. Yung mga numero naman po dyan galing po sa report ng mga members po ng Motorcycle Development Program Participants Association na binubuo po ng kumpanyang motorsiklong Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, puro Japanese yan, at Indian brand po na TVS. Ang dahilan daw po ng patuloy na paglaki po ng benta ng motorsiklo, ayon po sa Senior Research Fellow po ng Philippine Institute for Development Studies, John Paulo Rivera, ay yung paglipat po ng mga motorista sa pagbili ng motorsiklo, dulot po ng mataas na presyo ng petrolyo na dahil po sa gulo sa Middle East. May posibilidad po na lumipat ang ilang buyers ng kotse sa pagbili po ng motorsiklo. Una, mas mababa po ang initial cost, maliit ang konsumo ng gasolina, at siyempre, maliit din po yung mga kukuha ng hulugan, maliit yung financing cost ng motorsiklo. At posible din po na yung pagbili po ng motorsiklo ay isang uri po ng cost cutting sa kanilang gastusin, no? Yung paglipat po nila sa motorsiklo. Dahil nga po hindi lang naman po yung mga expenses na involved sa sasakyan ang involved. Dahil nga po nagkaroon ng impact itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa iba pang bilihin, sa iba pang gastusin sa anyo po ng inflation. Ngayon, sa halip na ipagpaliban yung pagbili po ng personal na sasakyan, di ba? Alam niyo naman ang personal sa sasakyan ngayon, personal mobility device ngayon, mahigpit po pangangailangan po dahil nga po sa kakulangan ng public transport at sa matinding traffic po natin. Kailangan din po ng personal mobility katulad po ng motorsiklo. So sa halip na ipagpaliban yung pagbili ng sasakyan, halimbawa ng kotse, i-substitute po nila muna yung mas affordable na sasakyan gaya ng motorsiklo. Kaya hindi rin po tayo magtataka kung sumigla rin po ang bentahan ng mga e-bike at mga e-trike na naging alternative o substitute po na maging personal mobility device po ng ating mga kababayan. At dahil nga sa mataas na presyo ng gastos at paglabas-labas po natin, tuwing bibiyahe po tayo, yung mga unnecessary trip, ayaw na natin gawin dahil mataas po ang benta ang presyo ng gasolina at diesel. Nagkaroon din po malamang ng spike sa paggamit po ng delivery service. Sa halip na lumabas ka para bumili, i-order mo na lang online at pa-deliver mo yan. At syempre, pag lumakas din po ulit ang delivery service tulad ng panahon ng pandemic, posibleng dagdag po yan sa benta po ng motorsiklo na siya naman pong karaniwang ginagamit sa mga delivery services. Di ba? So yung mga ibang kababayan po natin, kung nagkaroon po ng demand sa delivery, posibleng
pumasok sa delivery service, as which means bibili po sila ng motorsiklo. Dagdag na benta po yan motorsiklo. Kumpara po sa mga kalapit bansa po natin, ang motorcycle market po ng Pilipinas ay pumapangatlo po sa Southeast Asia. Dito sa lugar po natin. Pinakamalaki po ang Indonesia, umaabot po sa 1.61 million na motorsiklo ang benta po nila sa unang quarter po ng 2026. Kasunod po ang Vietnam na nagtala po ng 729,121 na motorcycle sales. At kapag nag-umpisa na pong magtinda ang Vietnam ng motorsiklo sa Pilipinas, ang balita natin, yung VinFast, launch po sila ng motorcycle dito sa Pilipinas, dagdag po yan sa benta po ng Vietnam. Kaya po pangatlo lang po ang Pilipinas na ang benta po natin ay nasa 496,868 units lamang. Ulitin ko po itong numero na to galing po sa miyembro po ng MDPPA, yung Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha at TNBS. Hindi pa po naka-account dito yung iba pang mga motorsiklo na binibenta naman po ng mga ibang brand, karamihan po galing po ng China at galing ng ibang bansa. Hindi rin po kasama sa figure yung benta po ng mga e-bikes na alam po natin nagkalat po ngayon sa ating mga komunidad.